Good afternoon. We are from class 43. We are tourism students from the University of Santo Tomas. And we are here to interview about moral responsibility in business. I'm Gomar Louie. I'm 21 years old and starting a small business. First time. For our first question, how do you manage your employees? Employee namin, hindi siya mahirap i-manage kasi mag-isa pa lang siya. Ginaguide namin siya kung paano yung products namin, kung paano gagawin, quality standard ng products. Pag may problema, hindi namin siya masyado hinihigpitan para magsabi rin siya sa amin ng problema para maiayos din namin. Usually po sir, pag halimbawa, talagang malaki ng provision yung nagawa niya, paano niyo po siya tinitreat? Punishment or something? Kung first time, ipo-forgive mo muna na, tapos tuturuan siya, tapos babantayan mo rin siya. Pero siguro for the second time, kailangan, kunwari, meron siyang nabasa or ganyan, siguro, kailangan, ano na niya, ibayaran na niya para hindi na maulit. Sir, how do you price your product? Unang titingnan natin dyan, yung location kasi natin nasa school vicinity. At saka Asturias Street, di ba? Nandito yung mga murang bentahan. Kapag makisabay tayo, kailangan i-lower price natin. Siyempre, tinitingnan namin sa laki. Tapos kami lang ang merong ganitong products, yung tea-based with mixture of fruits, ganyan. Tingin ko, reasonable naman yung price namin. Sir, do you follow the sanitary requirements required by the department? Siyempre, kailangan yun kasi yun ang unang gusto ng customer, yung malinis. Kaya meron din kami dyang benta yung mga, sabihin natin, cheap pero merienda lang, yung mga kikiam, ganyan. Pero kung titignan mo sa sidewalk, mas mahal lang sa amin ang kaunti kasi sa amin mas malinis kaysa sa sidewalk. At saka dyan kami nagpe-prepare sa harap ng... Para kita nyo. Number 4, do you give day off to your employees or incentives to motivate your employees? Yung day off niya, once a week lang kung kailan walang pasok ng UST every Sunday. Close po kayo na every Sunday? Close kami na every Sunday. Tapos, yung mga profit, minsan sinasabihan namin siya basta gawin lang niya muna sa simula. Pero pag malaki naman yung kinita, siyempre mayroon din siyang 13 month pay yung ganyan. Tapos yung extra income, yung regalo sa kanya bilang parang trustworthy person. How do you handle your customers who are being fickle-minded? Kasaway po, mga gano'n. So, siyempre, customer yan, di ba? Customer always right. Yun din yung katulad ng pasaway na anong klase yung mga unang first time, siyempre yung pinapakilala namin yung product. Merong mga customer na sinasabi naman sa amin na parang walang lasa, ganyan. We always adjust, tapos ina-adjust namin. Yung bumalik siya, trinay namin na sabihin sa kanya kung okay na ba. Tapos binigyan lang namin siya ng free na products. Tapos sabi niya, okay na daw yung product namin. So, really improve you po based on the comments of the customers. At saka nanghingi rin kami ng comments. What made you decide to stay here and set up a business? Isang reason kaya kami nag-put up dito ng business kasi ang products namin for young age yung mga youths, kaya tinarget namin school area talaga. Saka malapit lang kami dito. Do you think you satisfy your customers in what way? Nasa-satisfy naman namin. Nag-a-adjust naman kami ng
products. Kung hindi sila na-satisfy, nag-a-adjust kami. Tapos, nakita naman namin yung reason na, yung outcome, mas nag-i-increase yung customer every week. Ganyan. Naglalabas din kami ng mga bagong mix. Kung hindi mo babayaran yun, syempre holding ka rin. Sir, thank you so much po. Thank you po. Okay. Okay po.